alam po, alam mo yung nakaka-touch ng iyong puso, yung mga testimonies and siyempre yung mga dumadaan doon sa mga pangyayaring ganon sa buhay sa buhay. Pero po ang isang maganda dito, meron na pong mga naka-experience na mga kapatiran doon sa mga na-experiensya ng iba sa ngayon. No? So maganda po doon ay kung si God, based sa ating mga testimonies is may dumadaan ngayon sa kalagayan na hindi maganda, pero sa Panginoon, tinatawid tayo palagi, no? And yung sa mga nakaranas ng before, tapos ngayon, nasa buhay na nararanasan na yung pagpapala ng Panginoon, masasabi natin na kapatid, darating ka rin sa sitwasyon na ganito. Hindi ka iiwanan ng Panginoon Diyos sa kanyang kalagayan habang buhay. No, kasi may pangako ang Panginoon sa kasaganahan. Kung paanong pangako ang kaligtasan, kagalingan, ganoon din po ang kasaganahan. Oh, yes, it's truly paglalagay po sa ating mga mata ng luha yung mga ating mga nakaraang naranasan. But it's a part po ng pagbibigay ng kadakilaan sa Panginoon Diyos. Kasi habang lumalapit tayo sa Kanya, habang nakikita natin yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang pag-ibig, pinabago niya tayo. Ika nga, hindi pwedeng yung greater blessings is hindi match doon sa character natin kasi hindi natin ma-handle yon. So habang tumatagal, iba pa po yung mga attacks ng enemy sa testing na ating nararanasan. But still, God is good and still, si God yung magdadala sa atin. Siya yung mag-aalalay sa atin doon sa kanyang pangako para sa atin lahat. Amen. Hallelujah. Ayan, no? Kanina, mga testimonies, naalala ko tuloy yung aming naranasan. So, 4 din po kayong magkakapatid. Alam niyo po, kami po ay naglulugaw ng tutong. Alam niyo po yung tutong, yung sunog na kanin. So, nilugaw po ng nanay ko yon kasi wala nga po kami pambilang bigas ng mga kabataan namin. Ang tatay ko na is medyo pasaway. O ang nanay, mapakain lang yung kahit tutong po, lulugawin namin yan. Yung mga toyo-toyo mantika na yan. Naranasan po namin lahat din yan. Kami po ay sipilyo, ang toothpaste namin ay asin. Ang shampoo namin, yung sabon panlaba, sabon pampaligo, sabon panlaba, pati yung sa shampoo sa buhok, yung po yung ginagamit namin. Going back po doon sa mga time na yon, nagiging po yun katatagan natin ngayon. No? Alam natin, kung nakilala ng mga magulang ko yung Diyos, si God, na kilala ko ngayon, alam ko hindi maranasan ng hindi namin maranasan yan, bawat isa sa atin. So tayo pong ngayon naglilingkod sa ating Ama, sa ating Panginoon. Asahan po natin yan. Pagkapala po, kasaganahan, kagalingan, yan po yung ating maranasan sa piling ng ating Ama dito habang dito sa lupa. Nandito na po ang kalangitan, ang heaven dito sa ating mga buhay. Praise God, sa binabalik po namin lahat ng papuri, pasalamat, kadakilaan, pagsamba sa Panginoong Jesus. Amen. And we acknowledge also the presence of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa pagsama mo sa amin ngayong gabi. Saan mang lugar kami naroon ngayon, ikaw ay naroon. At salamat po sa pagtuturo sa amin ngayon. Pagbabahagi at pagbibigay sa amin ng kaalaman, kaunawaan sa tatalakay po namin ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Okay.
Okay ba po yung aking audio? So, Yes po, amen po. hindi na po tayo mag-open ng cam kasi baka loading o mag-lag. Ayan. So, okay, ating pong message ngayon is about divine healing. So, divine healing. So, ano po ba yung divine healing? So, divine healing, ito po yung spiritual. Unang-una, divine healing is spiritual. It is God's power. It is God's power po to heal. No? Unang-una po yung sa mga Christians, sa mga believers. So, bilang believers po, we should rely, dapat po tayo nagre-rely doon sa divine healing rather than solely on medical treatments. So, hindi lamang po sa medical treatments, but dapat ang pangunahing sinasandigan ng mga believers sa mga Christian is yung divine healing, which is spiritual and God's power, God's nature, kumbaga. So, I'm not against ulit po, sa mga medical treatments, but if you are a Christian, kailangan doon ka mag-rely, unang-una, sa divine healing. At yung divine healing po is the will of God for us. Yun po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi binayaran nga po niya yun, yung ating kagalingan. Yun po is libre, walang bayad. So, kung kalooban ng Diyos ang divine healing, so dapat i-accept natin yan as the number one option pagdating sa ating mga kagalingan. Amen? So, meron po tayong babasahin. Meron mga 10 points o 10 reasons why divine healing is God's will for you. Amen? So, di ko naman sinasabi, paano po yung mga gamot o yung medical treatments mo? Hindi ba will ni God yun? No, it is a extended grace of God. Doon po sa atin na hindi pa ganoon katalagang kaano yung pananampalataya natin na karelay tayo doon sa lamang sa mga medical treatments lang po. No? So it is extended grace of God. Kaya sabi nung isang tatay kay Jesus Christ, tulungan mo ako sa aking doubt, no? Sa humingi siya ng tulong kasi kailangan nakapokus ka lang doon sa divine healing, doon sa kagalingan na binigay sa iyo ni Lord. Kailangan may understanding ka doon, may kaunawaan ka doon sa sinasabi ni God pagdating sa kagalingan, which is divine. Alam niyo po yung salvation natin, divine yan eh. Divine din yan eh. Kasi may gawa niyan si God. Salvation natin, no? Kung paano tayo iniwala sa ating kaligtasan na hindi pa naman natin nakikita hindi pa naman tayo nakakapunta sa langit. Pero alam natin, sa spirit natin, alam natin na tayo ay ligtas na. Tama? So wala naman po ditong nag-aalinlangan sa kanyang kaligtasan. Tayo ay nakakasiguro sa ating kaligtasan kasi ang gumawa ng ating kaligtasan ay si Jesus Christ, ang Diyos. Divine. So, sino po ba ang gumawa ng kagalingan? Ang gumawa rin ng kagalingan ay si Jesus Christ. Hindi naman dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. So, kung paano tayo naniniwala sa kaligtasan, ganoon din po tayo maniniwala sa kagalingan. May symptoms pa ako eh. Paano masabing magaling na ako? May symptoms pa ako. Kaya ang question naman, hindi ka na ba nakakaisip ng masama? Hindi ka na ba nagkakasala? Ba't mo nasasabing saved ka? So, parang gano'n lang po yung mindset dapat. So, yung symptoms, hindi po yan magpapatunay na hindi ka magaling. Kasi ang magpapatunay na magaling ka na ay yung sinabi ng salita ng Diyos. Na by stripes you are healed. Amen? So, meron 10 reasons why divine healing is God's will for you. So, pwede mo sabihin, healing is God's will for me. Amen? Sabihin mo sarili mo, divine healing is God's will for
for me. So kung kailangan mo ng reason kung bakit para sa'yo yung divine healing, so meron po tayong babasahin para yung mga alinlangan, yung mga lies ng enemy ay maalis sa ating isipan. Amen. Unang-una, number 1 po, so hindi ko alam kung matapos natin ito 10, pero pilitin natin matapos. So pwede lang ako ikat, no? Pag sumusobra na yung oras. Ayan. Number 1, God's word is His will. And His word promises healing. Yan po yung number 1. So ang salita ng Diyos, kalooban niya. No? Yung nasulat po sa Bible, sa Scripture, kalooban po ni God yun. At yung salita ng Diyos, meron pong pangako pagdating sa kagalingan. Amen? Sabi po sa Exodus 15:26, sa King James Version, I am the Lord that healeth thee. Sa ESV naman po, I am the Lord your healer. So, sabi ni God sa'yo ngayon, I am the Lord your healer. Amen? So si God reveals sa atin yung kanyang sarili as Jehovah Rapha, the Lord who heals you. Amen? So ang healing po is not just something God does. Hindi lang po yan basta ginagawa ng Diyos. Healing, it is who He is. Amen? Healing, it is God's nature. So nature ni God ang magpagaling. Amen? And His promises, yung mga pangako ni God, sumasalamin po yung sa kanyang kalooban. Kaya po, may pangako sa atin ng kagalingan. His promises reflect His will. So gusto ni God na gumaling ka. Gusto ni God na wala kang sakit. Ang gusto niya, you are in health. Diba sabi po sa 3 John, kung paano ang iyong espiritu ay sumasagana, ganoon din ang iyong katawan. So yung spirit mo, kailangan yun yung mag-reflect doon sa body mo. Ay kasi yun yung kalooban ni God. So healing and health, it is God's will para sa atin. So promise niya po yun. Sabi po sa Luke chapter 5, verse 12 hanggang 13. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng ketong. At nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring linisin mo ako. Amen? So yung leper, yung may ketong, puno ng ketong, hindi niya alam kung gusto ng Diyos na pagalingin siya. Kasi sabi niya, Lord, kung ibig mo, maaaring linisin mo ako. So hindi niya alam na ang healing is promise and it is a will of God. So kasi maintindihan natin mamaya yan kasi itong time na to, nasa Old Testament pa sila, no? Under the Old Testament. Dumating si Jesus Christ, under pa sila ng Old Testament. So, ang healing noon is by performance. Kapag nagkasala ka, kapag sumuwi ka sa kautusan, curse. So yung may ketong doon, tinuturing na makasalanan. So kaya hindi siya sigurado, Lord, makasalanan ako eh. So kaya ako tinubuan ng maraming ketong, maraming sugat, kaya ako nagkasakit. Lord, kalooban mo ba na luminis ako? Ibig mo ba na luminis ako? Kasi based sa performance ng tao, yung magiging kagalingan o curse, di ba? And cursing and blessing kapag tayo ay sumuway sa commandments tong Old Testament. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 5 verse 13, at inunat niya ang kanyang kamay at siya hinipo. Na sinasabi, ibig ko, luminis ka. Amen? So dito, makikita natin na ang kagalingan is God's will. Divine healing is God's will for us. Sabihin niyo po, inunat ang kamay at siya'y hinipo.
may ketong. O kaya po yung may nagtuturo na huwag niyo hahawakan yan. Baka pumasok sa inyo yung karga niyan. O baka lumipat sa inyo, nakakahawa yung sakit na yan. O, way of the devil yon, kasi alam ng devil na kapag ang isang believers is nag-touch ng may sakit, sabi sa Mark 16, they will recover. Amen? So, dito po, nakikita natin na ang kalooban ng Diyos ay gumaling ka. Kung paanong sinabi ni Jesus Christ doon sa may ketong, gusto kong luminis ka, gusto kong gumaling ka. The same answer po ang marinig natin kay God or si Jesus Christ. Kung magtatanong tayo ngayon, o tatanungin natin ang Diyos, o tatanungin natin ang Espiritu Santo, ang ating Ama sa Langit, same answer ang marinig natin sa kanila. Gusto ko luminis ka, gusto ko gumaling ka. Amen? So sabi ni Jesus, sabi po sa Hebrews 13 verse 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. So if you ask the same question, you will receive the same answer kay Jesus Christ. Gusto ko gumaling ka. Amen? Hallelujah. Okay. So, yan po yung ating number 1. Number 2, ayan. Sa number 2, Jesus healed all. Healing is for everyone. No? Pinagaling po lahat ng Panginoon at ang kagalingan ay para po sa lahat. Sabi po sa Matthew 8 verse 16 to 17, at nang kinahaponan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo at pinalayas niya sa isang salita ang mga samang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Sa verse 17, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Amen? So, Jesus healed all who came to Him. Lahat po na lumapit sa Panginoong Jesucristo, pinagaling niya. Wala po siyang tinanggihan. Ay, teka lang, malala na yung sakit mo, hindi na yan gagaling. Hindi na kaya yan. Kapag pag si Jesus Christ po ang nilapitan natin, lahat ng karamdaman, kaya niyang pagalingin. Hindi po siya katulad ng tao o sa mga doctors na nagsasabi na, wala ka ng pag-asang gumaling, 3 months ka na lang, 4 months ka na lang, yung ganyan yung buhay mo. But if we sincerely and we understand the power of God, the compassion, the love of God, kung paano niya tayo pagagalingin, ay mga kapatid, kahit sino po, anumang kalagayan, anumang karamdaman, kaya pong pagalingin ng ating Panginoon. So, kahit anumang karamdaman, dulot yan ng natural man o espiritu man yan, lahat po ng lumapit sa Panginoon ay pinagaling niya. Amen? So, sabi po sa Malakay 3:6, sapagat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. And kaya na binasa natin, si Jesus Christ, siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. So, kung merong mga malalang sakit nung panahon ni Jesus Christ, ganoon din sa panahon natin ngayon. At walang anumang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. So, kung lahat ng sakit na pagaling ng Panginoong Jesus nung siya'y nandito, at anumang karamdaman, anumang source nito, at kahit sino pa, kaya niyang pagalingin hanggang ngayon. Huwag po natin isipin na, teka lang, baka yung pinagaling po ng Panginoon noong time na yon, lahat po yon makasalanan. So hindi hindrance ang kasalanan sa kagalingan. So kapag nasa isip mo yon, teka lang, baka may kasalanan ako, hinahanap mo yung sarili mo ng kasalanan na gawa mo, na hindi ka pa napapatawad ng Panginoon, sinesearch mo ano ba yung
hindrance sa kagalingan, baka meron. Yun po yung maling kaisipan. Dahil ang Panginoon, kapag lumapit sa Kanya, anumang sitwasyon mo, anumang kalagayan mo, pagagaling ka niya. Amen? Kasi ang titingnan ng Diyos, titingnan tayo ni God doon sa kalagayan natin kay Christ. Yung mga taong na kay Kristo. Amen? So yun po yung ating ikalawa. Pangatlo po, healing is in the atonement of Christ. Pangatlo, healing is in the atonement of Christ. Isaiah 53 verse 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinilamahati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanya mga latay ay nagsigaling tayo. 1 Peter 2:24, sabi po, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa Kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. So si Jesus Christ, dinala po ang ating kasalanan. Pero not just our sin. Dinala rin po niya ang ating karamdaman. So healing is part of the salvation package. No, pinaka-package po siya. Kaya po sinasabi natin kanina na pag tinanong ka, are you surely, ikaw ba ay talagang ligtas na? Tunay na ligtas na? And then, di ba, yes. No, alam natin ang sagot natin, no, I'm saved. Pero pagdating sa kagalingan, pag tinanong ka na, magaling ka na ba? Malapit na akong gumaling. Hindi, pagaling na ako. Hindi natin masabi, magaling na ako. No? So anong mindset? Parang, kung ang healing is part ng atonement at dinala ni Christ sa kanyang katawan, ang ating karamdaman, kung siya ay sinugatan, siya ay binugbog, then why ba't lumalabas sa ating bibig na hindi pa ako magaling pagagalingin pa lang ako ng Panginoon? So, ang problem is nagkakaroon tayo ng wrong thinking, mindset o understanding sa Word of God. No? Kaya nga po, ang application na iba. Kasi hindi natin naiintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. So application, pag sinabi ng Lord na ikaw ay magaling na, anong lalabas sa bibig mo? Manghingi ka ng prayer, Lord, pagalingin mo ako. Sana po gumaling na ako. So nagkakaroon ng ibang kahulugan sa ating pansarili. Kasi bakit? Kasi po naramdaman natin. Pero kung lalakpasan mo ang iyong pakiramdam at dadalhin mo yan sa pananampalataya at ang pananampalataya ay hindi sakop po ng 5 pandaman natin, dun mo po makikita o matatouch o maaabot yung divine healing. Kasi lagpas nga po yun sa natural So, kasabihin ko sa sarili ko, kahit ano pang sabihin sa akin ng tao, naku, nanghihina ka pa. Oy, mukha ka may sakit Bakit dyan sa mukha mo, dyan sa pangatawan mo? I rebuke. I reject. Kasi sinasabi ng Lord, I am already healed. Ako'y pinagaling na. So, sasabihin ko sa aking katawan, sasabihin ko sa aking mga mata, sa aking pakiramdam, sa aking tenga o naaamoy ko man ang mga simptomas ng aking karamdaman, sasabihin ko sa kanila na sa mga sugat ng Panginoong Kristo, ako'y magaling na. Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung paano natin maranasan ang salita ng Diyos, kailangan natin abutin sa pananampalataya ang kanyang mga salita. And that is spiritual. Amen? Kung simulan mo ngayong araw, ngayong gabi na sabihin, ako ay magaling na. Nasabihin sa iyo ng Diablo, magaling ka na ba talaga? Hindi sabihin mo sa mga sugat ni Kristo, ako'y magaling na. Do you know the temptation po na ano po niyo yan, temptation? Ang
ilang verse sa Old Testament ang ginamit ni Jesus Christ bago umalis yung devil. And this is the powerful truth na sinasabi na sa mga sugat ng Panginoong Kristo, tayo ay magaling na. Kasi nangyari na, naganap na. Prophesy by Isaiah chapter 53, nabasa natin kanina, Matthew chapter 8, and then now, 1 Peter 2:24, two or three na witnesses. Si Isaiah, si Matthew, si Peter. Sa mga sugat ng Panginoong Kristo, tayo magaling na. And si devil isa lang. Nasa ng ebidensya mo na hindi ako magaling. Ano sasabi ng devil? Sa laman. Yung laman mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi tayo lumalakad sa laman. Lumalakad tayo sa Espiritu. Kung ang Espiritu nagbibigay ng buhay, lumakad tayo sa Espiritu. Ang laman ay walang pakinabang. Kung tayo, sabi pa ni Jesus Christ nung niyaya niya manalangin yung kanyang yung tatlo. Yeah? The Spirit is willing, but the flesh is weak. So kung lalagay mo yung iyong kaisipan doon sa laman, talagang hindi mo matatanggap na ikaw ay magaling na. Kung ilalagay mo iyong kaisipan doon sa spiritual, sa Word of God, sabi sa John chapter 6:63, the Word that I speak to you is spirit and life. So every Word of God is spirit. So kailangan natin siya abutin sa ating pananampalataya. Paniwalaan sa ating pananampalataya, makita sa ating pananampalataya. Makita natin sa pananampalataya that I am healed by the wounds of Jesus Christ. Kasama po yan sa atonement, sa dinala ng Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Kasalanan at karamdaman, binayaran po ng Panginoon. So we have faith to trust doon sa sinasabi ng Word of God na by His wounds, we were healed. Amen? Sabihin mo na malakas yan sa iyong katawan. Sawayin mo ang iyong karamdaman. Anumang simptomas, umalis ka sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, ako ay pinagaling na. Ako ay magaling na. Amen? Hallelujah. Number 4, Jesus was manifested to destroy the works of the devil. 1 John 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So sickness po, ang karamdaman, sakit, ay part ng devil's oppression. Ay pang-aapi. Diba? Pagpapahirap. So parte po yan ng gawa ng dyablo. Sa Acts 10 verse 38, ang sabi po, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Amen? So works ng devil yun. Yung pagpapahirap, pagbibigay ng karamdaman, ayun po ay part ng devil. So ang part ni God, sabi dito sa ating text, 1 John 3:8, for the Son of God, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Sino ba dito magsasabing hindi works ng devil ang sickness? Wala po. Kasi sickness is talagang gawa ng dyablo. So si Christ sa parito para wasakin ang gawa ng dyablo at isa doon yung karamdaman. So naparito ang ating Panginoon para palayain tayo sa karamdaman. Amen po ba? Tayo ay pinalaya sa karamdaman. Sabihin mo ngayon, ako ay malaya na sa karamdaman dahil pinalaya na ako ng aking Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Number 5, God's compassion includes healing.
No, yung habag ng Diyos, nagdadala po yan ng kagalingan. Sa Matthew 14:14, at siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. Amen. No? Wag po tayong mag-beg ng healing. Wag tayo magmakaawa sa Diyos ng kagalingan. Wag nating kaawaan. Wag tayong parang kaawaan yung sarili natin at pakita sa Diyos na kaawa-awa ko, God. Hindi ka ba naawa sa sitwasyon ko? O hindi po ganun. Nagpapakita po yun na hindi po natin alam kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos at ang ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin. Sabi nga po, meron po akong actually, isa tong totoong kwento. Pero inadliban ko rin ng iba. Sabi po ng isang ama sa kanyang anak. Yung anak niya may sakit po. Ano po yung tao mamaya na si Father God, yung natural, earthly father, ayan. O earthly parents. Sabi po ng isang ama o magulang sa kanyang anak na may sakit. Sa sobrang habag niya, habag na kasi talagang grabe yung sakit ng naramdaman ng bata, in pain. Sabi niya sa kanyang anak, anak, kung pwede lang, akin na lahat ng nararamdaman mo. Sino po niya nakapagsabi na ng ganyan? Diba? Na nakita natin yung ating pamilya, anak, kapatid, tapos nasabi mo sa sarili mo, Lord, akin na lang yan. Akin na lang, kung pwede lang. Akin na lang yung nararamdaman mo. Akin na lang lahat ng sakit mo. Tapos nanalangin ka pa kay God, pinag-pray pa na siya na lang at wag na ang kanyang anak. Amen? So, grabe yung habag nung ama sa kanyang anak. Babalik po natin ngayon yan kay Father God. Ano po sabi ni Father God? Kaya binasa natin. Tayo po yung may karamdaman, tayo po yung makasalanan, wala po tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili, wala tayong kakayanan na bumalik sa Diyos. Kaya po hinahanap tayo ng Diyos kasi wala tayong kakayanan lumapit sa Kanya. Ano ginawa sa atin ng Panginoon? Dahil wala tayong kakayahan, ang ginawa niya sa Isaiah 53 verse 4, balikan po natin. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. So kinuha niya po yung ating karamdaman. Kasi sobrang habag sa atin ng Diyos. God's compassion includes healing. Kukunin ko yung lahat ng karamdaman niya. Prophesy po yan sa Isaiah 53 verse 4. Amen? And Matthew 8:17, ito po yung life verse ko. Yung tatlong ito po yung life verse ko sa healing. Na-share ko na po yan dun sa mga nakaraang topic and then mag-share din po ko yan sa group chat natin. Sa Matthew 8:17, ang sabi to, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit. Remember yung tatay? Sana ako na lang may sakit. Kung pwede lang kuhanin ko yung sakit, ako na lang yung makakaramdam niyan. And then sabi sa Matthew 8:17, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Ito yung compassion ni God. So sabi ni Lord, kinuha ko na yan, dinala ko na yan. Huwag mo niyang ilagay sa, ibigay mo sa akin. Amen? And 1 Peter 2:24, na dahil sa kanyang mga sugat, ay mangagsigaling kayo. Amen? Hallelujah. Kinuha ni God, kinuha ni Christ, ni Jesus Christ, sa ating Lord and Savior, napakadakila po. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Kinuha niya ang ating mga sakit. Siya ang nagdala ng ating karamdaman. Hindi na po basta niya dinala yun. Dahil ang sabi po doon, siya po ay sinugatan, siya po ay binugbog, pinahirapan. Hindi na niya basta kinuha at nilagay sa kanyang katawan, pinagbayaran pa niyo yan. Pinagdusahan pa niyo yan. And habang nakikita niya, ngayon, kung sino may karamdaman dito, habang siya hinahampas doon sa whipping post, sa isip niya, kung sino pa yung mga sakit dito, ilagay niyo po yung nakikita niyo si Jesus Christ, hinahampas ngayon. At sinasabi niya, anak, para yan sa karamdaman mo. Anak, para yan sa karamdaman. Ito mga sugat na to. Amen. It is a divine healing. It is the will of God for us.
libre, walang bayad. Amen? So, kaya po yung mga umaabot po sa amin sa prayer, hindi makapaniwala na walang bayad. Ang unang tanong nila, magkano po bayad? So, wala pong bayad. So, mag-share ako ng verse. Tinanggap nyo ng libre, ibigay nyo ng libre. Sabi ni Jesus Christ. Nakakalungkot lang, ang kinakalungkot lang namin talaga kapag meron kaming Christian na napag-pray na nanggaling sa albularyo. Oh. So, healing flows also from God's compassion, not just His power. At yung compassion na yon hanggang ngayon hindi po nagbabago. Amen? Kinahabagan tayo ng Diyos. Alam niya na mahina tayo, hindi natin kaya. So, kaya tayo dinadala tayo sa salita ng Diyos. Anak, ito basahin mo maigi, unawain mo maigi. Kinuha ko na yung karamdaman mo. Lord, nandito pa Lord sabi sa report ng doktor, meron pa akong karamdaman ito, may evidence Alam mo kapatid, hanggat hindi mo pinapalitan ang mindset mo, na nabasa, sinabi sa'yo ng doktor na, ito ang findings mo, meron ka pang bukol, ito pa nakalagay, taas pa ang iyong mga ganito, and then, yun ang iyong inaccept at hindi yung report ni God. Ang report ni God is, dinala ko na yung karamdaman mo, yung mga sakit mo, kinuha ko yung sakit mo, at ako'y nasugatan para sa'yo, at kaya ngayon ikaw ay magaling na. If you don't focus on that, mga kapatid, at hindi mo unawain yun, talagang hindi po natin mararanasan yun. Hindi po natin mararanasan, mga kapatid. Alam niyo po ba yung sinabi ng, parang in-impress ng Lord, na maraming marunong magbasa, maraming nakakarinig ng salita, pero marami ring hindi iniintindi ang salita. So kailangan natin maunawaan, maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos para ma-release po natin sa ating katawan, sa ating buhay, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kagalingan. Amen? Hallelujah. Praise God. Ayan. So, ang number na tayo. Number 6. Ayan, number 6. Faith for healing comes by hearing the word. Faith for healing comes by hearing the word. Romans 10:17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So si God, binigay niya sa atin yung kanyang salita para po mabuild yung pananampalataya natin. Hindi naman tayo bibigyan ni God ng faith na hindi niya kalooban. Ay, paasahin ka lang niya. Diba? So, binibuild ni God. So, kapag narinig mo, ayun, ang dami natin narinig about healing. By His stripes, we were healed, tayo pinagaling na. So, mabibuild yung faith mo. At hindi ka kailangan mag-doubt doon kasi yun mismo kalooban ni God. Tandaan natin, hindi niya ipaparinig ang kanyang salita kung hindi niya kalooban. Kaya mo nalaman ang faith about healing is dahil yun ay kanyang kalooban. So malinaw sa atin, ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Narinig ko, nabasa ko. Alam niyo po yung mga second-hand information. Second-hand information po, galing po yan. Ano ba po? Pagdating nila sa Word of God. Hindi niyo pa nababasa isang verse, hindi niyo pa alam isang verse. Tapos, meron nagbasa sa inyo. And then, meron nag-interpret sa inyo. So, yung second-hand information. Kasi galing sa Word of God, binasa sa ng pastor or sino man na believers o kapatid natin sa kay Christ, pananampalataya. Huwag ka doon magtapos. Yung binasa sa iyo na verse, basahin mo na rin. First hand.
No, person information. Nung sinabi sa'yo, ito yung verse. And then, kung binasa mo ng sarili, pag-uwi mo sa bahay, ay yung moment mo na kay God, yung devotion mo. At kung nga yung binasa sa akin, sinabi dito that I am healed by the wounds of Jesus Christ. And then makikita mo mga din, habang binabasa mo yun, mamamakat yun na sa iyo mismo, sa iyong espiritu, ay, totoo. Ako ay pinagaling na. Amen? So makikita mo, pag binasa mo yun mga kapatid, yung context, no, kapag pagka may nag-share sa atin ng Word of God, if walang verse, hindi ka obligadong maniwala. Walang verse, kung walang Bible verse, hindi ka obligadong maniwala. Pero kung may verse, kailangan mong basahin yon kasama yung context. Amen. Yung sinasabi ba dyan nakagalingan, para ba yan sa physical body? Para baka naman sinasabi yan sa spiritual. Ano ba sabi po sa mga verses na binasa natin? Ang sabi po doon, dinala sa kanyang katawan, sinugatan niyang kanyang katawan sa mga sugat ni Kristo. O ano ba yung sinugatan? Physical na sugatan. So, alam natin na ang kagalingan na tinutukoy dito is not spiritual but physical healing. Amen? So, kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling physically. So, when you hear the Word of God, sa pakikinig po yan, nagbibuild siya ng faith, at alam mo yung faith na yon about healing, it is God's will. Amen? Hallelujah. Actually, kanina medyo manghihina ako medyo masama yung pakiramdam ko, pero babalikan ko lang yung mga salita ng Diyos, and ayun, mawawala na po yung lahat ng symptoms na yan. Kasi mas nagiging authority sa akin yung Word of God kaysa sa nararamdaman ko. Kapag binibaby mo yung nararamdaman mo at hinihintay mo na kumilos ang Diyos sa'yo, kapatid, hindi ko. Narinig mo ang salita ng Diyos, ng kagalingan, kumilos ka na ikaw ang pinagaling na ng Panginoon. Tumayo ka. Lumakad ka. Itaas mo yung kamay mo, magpuri ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa kagalingan. And mga kapatid, ang diablo walang magagawa. Dahil katotohanan ang ginagawa mo, siya ay aalis. Amen? Okay, so number 7 na tayo. God's covenant includes health. God's covenant includes health. Sabi po sa Deuteronomy 7:15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Amen. Ilalayo po ng Panginoon ang lahat ng sakit. Basahin po natin sa King James Version. And the Lord will take away from thee all sickness. So healing was part of the old covenant. Diba? Sabi po ng Panginoon, ilalayo ko sa iyo ang lahat ng mga sakit. Pero, merong if. Merong if. Kailangan mong huwag sumuway sa kanyang commandments. Kailangan mo sumunod. 100% kailangan mo sumunod. Sa Old Covenant, perfection po ang kailangan ng Diyos. Hindi po pwedeng 99.99%. Kailangan po 100%. Hindi po pwedeng para matawag ka na law breaker noong time na yon. Ay siguro para matawag kang law breaker, kailangan ko munang magkasala o mag-break ng law ng mga 6. Ito, hindi po, no? Sa Old Covenant po, sa Old Testament, isang kasalanan lang ang break mo, law breaker ka na. Ilang kasalanan para matawag na makasalanan ng tao? Sa time nila, isa lang po. Makasalanan na. Amen? So, pero po sa New Testament, we have a better covenant. We have a better covenant based on better promises.
Sabi po sa Hebrews 8 verse 6, datapot ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan, si Jesus Christ, sa isang tipang lalong magaling. Better covenant. Ito yung new covenant na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Amen? Ano yung pangako? Healing. Amen? Sa Old Testament, by works ang salvation, ang deliverance, ang healing, ang blessings. Kung alam niyo po, no? Sa New Testament, by works din. Sa New Covenant, by works din po. But not our works. Hindi po sa ating mga gawa, kundi po sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? It is by the grace of God. Kaya sabi sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Ito'y hindi sa inyong sarili. Sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Amen, mga kapatid. So, ang healing, kahit na makasalanan ka, pinapagaling ka pa rin. May pagpapala pa rin dumarating. Ang sabi sa Romans, dahil ang kabutihan ng Diyos ang nagdadala sa tao sa pagsisisi. Amen, hindi po sa atin. Yung type nila, performance-based. Sa atin ngayon, it's around Jesus' performance. Yung mga ginawa ng Panginoon, yan po nagdala sa atin ng kagalingan, kaligtasan, kalayaan, pagpapala. Ano po yung gagawin natin? Sabi po sa Philemon 1:6, I pray for you that the faith we share may effectively deepen your understanding. Amen? Ano ba yung sinishare natin faith ngayon? Nag-share tayo ng pananampalataya. And may effectively deepen your understanding of every good thing that belongs to you in Christ. Ano yung belong sa atin in Christ? Healing, mga kapatid. Basahin natin sa King James Version. Ang ganda po nito. That the communication of thy faith may become effectual. Paano? By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Naunawaan natin, mga kapatid? We must acknowledge the good things that the Lord done for us. And the Lord said, ako ay nasugatan para sa iyo. Lord, I acknowledge your wounds. I acknowledge your pain, Lord. Thank you for the healing, Lord. Huwag natin i-acknowledge, ay, ang aking doktora, espesyalista, mahusay na gamot to, talaga mabisa. Baka mas ina-acknowledge pa natin yung gawa ng tao kaysa sa ginawa ng Panginoong Jesucristo kaysa sa atin, para sa atin. And doon natin nami-miss yung healing. If we look doon sa we acknowledge more than the works of Jesus Christ kaysa doon sa mga sa gawa ng tao, mas ina-acknowledge natin. Hindi ko sinasabing hindi tayo magpasalamat sa mga bagay na yan. But kailangan unahin mo. Paggising sa umaga, Lord. Alam niyo po yung napag-usapan na ni Sister Beth about sa blood of Jesus. Ay sabi, pinagsabi raw sa kanya, no? Wag na raw i-apply, wag na raw i-plead yung blood of Jesus Christ. But you don't know kung ano yung motive ng tao kung bakit niya yun sinasabi. It is by acknowledging the blood of Jesus Christ. We acknowledge the blood of Jesus Christ. We acknowledge the power of the blood of Jesus Christ. And it's not wrong. Yung sabi dito, acknowledge mo yung ginawa ng Panginoon. The blood is for our redemption. The blood is for forgiveness. The blood is for cleansing. And we acknowledge the blood of Jesus. And sa Old Testament, it's the sign for protection. And by the blood of Jesus, we are protected. We acknowledge the blood. We acknowledge the death and resurrection of Jesus Christ.
acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Amen? Kailangan po natin gawin yan sa ating mga buhay. Available po kasi yan para sa atin. Sayang naman. Amen? Ayan, hallelujah. Praise God. Kaya pa ba? Dalawa na lang. Tatlo na lang po, tatlo. Number 8. Healing glorifies God. Matthew 15 verse 30 hanggang 31. At lumapit sa kanya ang lubang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. O, ano ba yun? Iba pang marami. Name it. So, ang galing ng scripture. At sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan at sila'y pinagaling niya. Grabe, no? Grabe yung move ng Holy Spirit sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Matthew 15, sa verse 31 po, ano ba't nangataka ang karamihan nang mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, nagsisilakad ang mga pilay, at nangakakita ang mga bulag. Ano po ginawa nila? At kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. So healing glorifies God. Healing brings glory to God. Amen? Hindi po nagbibigay ng glory kay God ang sickness. Amen? God is glorified when people are restored and not in sickness. Kaya po mga kapatid, kung meron tayong nabanggit before, no? Ay, buti na lang nagkasakit ako. At nung nagkasakit ako, bumalik ako sa Panginoon. Mali po yun. Hindi po nag-glorify si God doon. Ang nag-glorify yung sickness mo. Kasi nung nagkasakit ka, bumalik ka sa Diyos. Hindi naman galing sa Diyos ang karamdaman. Kung hindi galing sa Diyos ang karamdaman, galing sa Diablo, so nag-glorify yung devil. Ay, buti nagkasakit ako. Buti lang nagkasakit ako dahil natuto ako. Amen? God is glorified when people are restored. Amen. Pinagaling ako ng Panginoon. Kaya may mga testimony sa mga healing. Tayo po ay binibigyan ng kapurihan. Bibigyan ng kapurihan sa ating Panginoon. Number 9. The Great Commission includes healing. The Great Commission includes healing. Mark 16, 17 to 18. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng mga bagay na kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ito yung sinasabi natin kanina, no? Kapag may karamdaman, ipatong mo ang iyong kamay. Huwag kang mag-alinlangan. Yun po yung part natin, ipatong yung ating kamay. And ang part po ni Christ, ni God, ay magpagaling. So, hindi natin susundin yung sabi ni God, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. So kapag nagawa mo yung part mo, pinatong mo yung kamay mo, Lord, ito yung part ko. Ikaw naman, Lord, yung part mo. The moment na in-stretch mo yung hands mo sa tao may karamdaman, the power, the spirit, the life will flow. Magmula sa iyong espiritu papunta doon sa may karamdaman. At gagaling po yun. Amen. Pangako po yan mga kapatid. Kasama po yan sa Great Commission. It is command po sa atin to. Inutos po sa atin na magpagaling, mag-preach. Diba? Magpalayas ang demonyo. Utos po sa atin ng Panginoon. So ito pong mga utos na to, itong mga healing na to, work po ito ng church. Gawain po ito ng church. Meron po mga prueba
hanggang ngayon na ang gospel ay may power. Amen? Hallelujah. So wag po kayong masatisfy sa church na walang healing, walang deliverance. Hindi ko po sinisiraan ng mga church na walang healing and deliverance o tapos na ang kagalingan sa kanila o yung signs and wonders and pagpo-prophesy o sabi ng mga gifts ng Holy Spirit. Pero kung ikaw mismo mga kapatid, magbasa ka ng Biblia. Hindi lang amen ng amen sa mga naririnig. Kailangan magbasa ng Biblia. Makita mo yung katotohanan, ikaw mismo sa'yo. Ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Okay, parang the Lord is touching me right now na. Amen. Thank you, God. There's a fire, no? Merong fire sa aking puso na sa mga nag-share na wala nang healing, wala nang deliverance ng mga churches na there's a fire, there's a seal in my heart na I rebuke and reject that in Jesus' name. Ano ba sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 16 verse 18? And I say also unto thee, kausap niya po si Peter, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam niyo ba yung gates? No? Gates. Ang gates is ginawa as a defense. As harang. So ano po yung dinidepensahan ng gates of hell? Yung church. Kasi sabi ng Lord, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So merong gates of hell na kailangan sagupain ng church. Ano ba yung gates of hell? Ano ba yung gates? Ano ba yung pagpigil? Ano ba yung hindrance? Hindi ba sickness, poverty, di ba? Yung demonic attacks, lahat yan, harang yan sa atin para nating ma-share o mapalaganap ang gospel. Pero sabi ng Lord dito, the gates of hell shall not prevail against it. Ito yung church na ginawa ng Panginoon. Not just a church na napakaraming mga tao, napakaraming ilaw, usok, that is fake. Nagpapausok sila like the glory of God in the Old Testament na may umuusok, hindi naman talaga yun. Ano po yung pinapasaya? Kino-comfort o pinapa-enjoy yung flesh. Let me preach konti lang. Nasa puso ko ngayon. The church that I build, sabi ng Lord, is the church that no any gates of hell can prevail. The gates of hell is spiritual. It is demonic. It is devil. It is the devil. And sabi ng Lord, I will build my church. So ang church na binild ng Lord is more than feelings. It is spiritual na alam mo by faith that you are walking in the power and the will of God. By faith po eh. And upon this rock, sabi nila, upon this rock. Ano ba yung rock? It is the word of God. Mark 16, 17, 18. Cast out devil. Heal the sick. Luke 10. Ito yung church. So may karamdaman sa katawan mo, isa yung harang o gates of hell sa buhay mo para hindi ka makausad. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, it can't prevail against you.
hindi yan mananaig sa'yo. If you are truly the church, alam naman natin, ang church is people. If you know that you are truly, ikaw yung tinayo ng Panginoon sa pananampalataya, sa foundation na salita ng Diyos, sickness, demons, any kind na pagpigil sa'yo. Yung ngayon naranasan ng bawat isa atin, panandalian lang yan. Pero kailangan mong mag-move forward. Huwag kang magstay. We are commanded to go. Sipahin mo yung gates of hell sa paligid mo. Sipahin mo yung gates of hell sa pamilya mo. Yung gates ng kahirapan, yung gates ng karamdaman, sipain natin lahat yan. Dadaan na lang natin yan. Wala silang magagawa sa atin. Because we are built by the foundation sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa para sa atin. Amen. Hallelujah. Oh. Last na. Ayan, number 10 na po tayo. Number 10, the name of Jesus has healing power. Amen. Hallelujah. Acts chapter 3 verse 6, datapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapot ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka. Amen. Hallelujah. Tutuwa pa ako kanina doon sa isang nag-share, yung kausap niya, asawa niya. Sabihin mo lang, in the name of Jesus. Wow! Powerful! Kaya lang po mga kapatid, kailangan maunawaan nung sinasabihan natin kung ano ibig sabihin ng the name of Jesus. Kasi kung hindi pa niya naunawaan yon, malilesen yung power o hindi pa kagad dadalo yon. So kailangan natin siyang i-inform o turuan, disciple, kung bakit natin sinasabi ang pangalan ni Jesus palagi. O hindi po pwedeng wala po tayong kumbaga hindi natin ini-inform o hindi ino-orient kasi hindi po nila maranasan yun. So, in the name of Jesus, there's healing power. Deliverance happens in the name of Jesus. Amen. Blessings comes in the name of Jesus Christ. Sabi ni isang sister natin, may dumarating. I pray in the name of Jesus. And then may dumarating ng mga blessing, may mga pagpapala, may mga provision. Amen? Alam niyo po, umuulan, mahina ang biyahe sa lala mo. Bakit hindi ako nakabiyahe? Dahil sa bagyo. Kasi mga daanan po, magsasayin lang ng gasolina, mga ganyan. Pero I believe with all my heart, in the name of Jesus, amen, God will provide. Our Father will provide for us. And hindi natin kailangan na isipin kung sino yung magpapadala sa atin na kakilala nating mga kapatiran. Huwag mong isipin kung sinong mga kapatiran ang may kakayanan para padalang ka. Si Lord na bahala doon. Basta, Lord, thank you for the blessing, thank you for the provision in the name of Jesus Christ. And God will do kung sino man yung gagamitin niya. Amen. Hindi kailangan mag-isip ka ng mayaman na tao, ay may kakayahan siya para tumulong sa akin. Anyone. Hayop na. Ginagamit ng Lord Years na, may lamang pera Amen? So let God, kung sinong taong ang kanyang kakausapin para sa ating mga pangailangan. But God will. He will. Sigurado po yan. Amen? Acts 3 verse 16. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito. Amen? Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po yung name of Jesus Christ. Bigyan ko po kayo ng isang insight. Kapag sinabi niyo po, in the name of the Lord Jesus Christ, sinasabi niyo po, ito ang kanyang kalooban. Amen? Kailangan yung kalooban ni Christ at yung kalooban mo
mag-match yun. Amen? Pero syempre, yung motibo mo ang aayusin mo. Kasi lagi naman tama yung motibo ni Christ, ni God. Kailangan tama yung motive natin when we stay. Pag meron tayong healing na gagawin, deliverance na gagawin, ask for blessing, provision, alam natin na tama yung ating heart sa ating hinihiling, and then in the name of Jesus Christ, things will happen. Miracles happen. Healing happen. Deliverance happen. Amen? Hallelujah. And so po yung name of Jesus hanggang ngayon may kapangyarihan. Hanggang ngayon nagpapagaling. At ibigay po niya sa atin ang karapatan para gamitin ang kanyang pangalan. Tayo po ay lisensyado na gamitin ang kanyang pangalan. Amen? John 14:13 hanggang 14. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Father God, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyong kalooban. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Lord, I pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I command healing and release healing right now sa bawat isa na may dinadalang karamdaman ngayon. In the mighty name of Jesus Christ, we lift up the Word of God right now. Sa lahat ng pangalan ng mga karamdaman na meron kayo, meron tayo, tinataas ko ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang salita, ang kanyang kalooban. It is the will of God for us to be healed. Divine healing is for us. And by His wounds, you are healed. Not just healed, but totally healed, healthy, and blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God po. Salamat.